Ano nga ba, mga kapatid, ang pagkakaiba ng kapayapaang ibinibigay ni Kristo kaysa sa kapayapaan na ibinibigay ng mundo o ng sanlibutan? At sa nagmumula at ano ang sanhi ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon? Kapag tayo'y na-diagnose na may cancer, nababalis at naliligalig tayo sa buhay. Parang nawawala ang ating kapayapaan. Nawewendang ang buhay natin. Kuminsan, yung iba gusto nang magpakamatay dahil sa sinapit nila, lalo na kung hindi ka pa, kung bata ka pa, magkasakit ka. Ganin din kung ikaw ay dati maalwan ang buhay, bigla kang naghirap, ikaw ay naliligalig, nababalisa ka ng sobra-sobra kung paano ka na mabubuhay. Dati-rati kasi, maganda ang kita ng asawa mo at siya'y nag-iintrega, pero bigla siyang namatay. Wala ka namang trabaho, may mga anak ka pa. So paano na ang buhay mo? Paano na kayo mabubuhay ng dating yung nai-enjoy? Yan, mga kapatid, ang ibinibigay na kapayapaan ng sanlibutan. Kapag umaling ka sa kanser, napapanatag at napapayapa uli ang iyong buhay. Pag napanauli ang iyong kita at ikaw ay di na naghihirap, mapanatag na uli ang buhay mo. Sa makatuwid, ang kapayapang ibinibigay ng mundo ay kung bagay pansamantala. Depende sa mga external factors. Naghirap ka, nagkasakit ka, iniwang ka ng asawa. Yan ay mga pangyayari na nawawala ang ating kapayapaan. Pero pag na-restore uli, parang nababalik, nawawala yung pagkabalisa ng tao. Pero ang kapayapang ibinibigay ni Kristo ay kahit iniwang ka ng asawa, kahit naghihirap ka, o may sakit ka pa na malubha, dahil ito'y hindi nakabatay sa mga external na mga pangyayari, dahil ito'y bumubukal sa kaibuturan ng puso at kaluluwa ng tao, bunga ng Espiritu, hindi masyadong nakakaapekto ang mga external na pangyayari sa buhay natin. Kaya naman natili siyang mapayapa kahit siya ay maraming krus na pinagdaraanan sa buhay. Yan ang ibinibigay ngayon ni Kristo sa mga alagad na magpapahayag ng mabuting balita. Yayamang siya aakyat na sa langit, kinakailangan niyang ibigay ang kapayapaang ito. At ang Espiritu Santo ang magpupuno nito sapagkat sinasabi tayo, naniniwala na tayo ay pinananahanan, tayo ang tahanan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit dwells in us. At ang Espiritu Santo ang nagkakaloob ng kapayapaan. Kaya kung baga, internally generated ang kapayapaan na galing kay Kristo, hindi external. Nagmumula ito't bumabalong, lumalago, bumubukal sa puso at kaluluwa nating mga tao. Kaya hindi ito basta-basta maaapektuhan ng anumang mga pangyayari sa labas dahil ito'y galing sa Diyos. At ito ang nais na taglayin ng mga alagad habang sila'y nagpapahayag. Alam naman natin ang sinapit ng mga apostol na ito. Sila'y inusig, pinagtawanan at kung ano-ano pang ginawa sa kanila. At sila ay pinatay, namatay sila lahat mga martir. Kung kaya kailangan nila ang kapayapaan na hindi masyadong naapektuhan ng mga mangyayari sa kanilang buhay. Ito rin, mga kapatid, ang mailap na kapayapaan na hinahanap ng tao. Sino ba sa atin ang ayaw magkaroon ng kapayapaang totoo?
na hindi na tayo mag-aalala kahit ano pang nangyayari sa paligid natin. Kay Kristo lang daw matatagpuan ang kapayapaang ito. Kaya ito ang paanyaya sa atin ng mabuting balitang ito. At magtanong din tayo, kung mapayapa ang buhay mo ngayon, kanino nagmumula ang kapayapaan mo? Ikaw ba yung tipo ng taong madaling maligalig, mabalisa, bunga ng mga pangyayari kung minsan na hindi katanggap-tanggap at ayaw nating mangyari sa ating buhay? Dahil kung ganon, kinakailangan pa nating ma-purify. Kailangan pa nating lalong lumapit kay Kristo upang ang kapayapaang maranasan natin na nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan ay makamtan natin kay Jesucristo, ang totoong bukal at pinagmumulan ng kapayapaan sa mundo. Kaya kung ating susuriin ang kasaysayan ng mga banal, kahit sila may maraming mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy pa rin sila, hindi tumitigil, lalong tumatapang, sabi nga, habang nasusugatan, sapagkat ang dala nila ay kapayapaan ni Kristo, hindi ang kapayapaan na dulot ng mundo, tulad ng pera na nagbibigay sa atin ng semblance of peace, dahil meron tayong maaasahan at masasandalan sa panahon ng ating maraming mga pangangailangan sa araw-araw. At dahil dito mga kapatid, patuloy tayong manalangin na sana'y ang Espiritong ito'y manatili sa atin. I-welcome natin siya at hayaan natin siyang manahan sa atin upang inaasam nating kapayapaan ay ating makamtan, sapagkat walang makapapantay sa kapayapaang ito na pwedeng ibigay lamang ng Diyos sa ating mga tao. Pagpalain tayo ng Diyos at ang kapayapaan nawa niya ay sumaating lahat.